Okay, magandang umaga po sa lahat. Okay, with us is Chairman George Garcia, Commissioner Pipo, Commissioner Norlin Kasingal, and Ma'am Bea. Simulan po natin ang ating press con for today. Chair, good morning po. Mic test. Ayun. Magandang umaga. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa ating halalan hanggang kagabi. Walang tulugan hanggang sa madaling araw kanina dyan sa ating monitoring center sa Chairman's Hall. Gusto ko lang magbigay ng pagpagliliwanag lang. Kasi nga, yung mga kanina kasing alas 2 ng madaling araw, nagkaroon kuno ng dagdag bawas o nagkaroon ng pagbabawas ng boto. Una muna gusto kong liwanagin. Ang COMELEC, wala kaming pagsusuma total. Nakita niyo lahat yun. Wala kaming pag-ranking, hindi kami pwedeng gumawa nun. Bawal, sapagkat kami ay kami ang COMELEC and therefore dapat yung official yung pwede namin mailabas na kung sino yung mga number 1, number 2 hanggang number 12, at least sa senador, at sino yung leading halimbawa sa parties. Wala po kayong makikita. Ang makikita niyo po sa website ng COMELEC, real time, ibig sabihin talagang hindi siya kulang sa oras o hindi siya late, kundi real time ay ang result ng mga election returns nang gagaling sa bawat presinto. Ang bawat isang presinto ay may isang election returns and therefore kung meron kang 93,600 na precincts, dapat may papasok sa aming pong server na 93,600 na precincts o more or less sabihin na po natin 94,000 na presinto. So wala po. And therefore, yung mga lumalabas po na figures na may suma total, may ranking ng kandidato, hindi po sa amin galing yon. Ibang entities po ang pinanggagalingan nun dahil bawal po kami. Sa amin, pwede niyong alamin na ipadala na ba ang presinto ng bayan na to? Ano ba talaga ang boto sa nilalabas? Yan po yung galing sa aming server. Gusto ko lang pong paliliwanag sa inyong lahat, kung inyong mamarapatin. Sabihin na po natin na yung mga bilog na yan, ang mga presinto ng bawat isang bayan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan, yan ang isang bayan. Okay po. Yung bilog na yan, pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito magtatransmit ng result sa COMELEC. Ang tawag po nito servers. Transparency servers, COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Magtatransmit media server. Meron pong majority at saka minority. Yan. Minority. So, ibig sabihin, ito po, direct na magtatransmit, pero pa pala, Municipal Board of Canvasser, MBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang kunsihal yan, lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. At syempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya, yung canvassing ng pinakabayan niya, para naman sa pagpoproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Yan. Padala rin po siya dyan. Ngayon, yung bawat entities na to, yung COMELEC, real time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human readable data. Kaya nung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human readable data. Okay po.
yung pong sa NAMFREL, PPCRB Media, Majority Minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangan iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. So kinakailangan iproseso. So sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kaagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka ma-delay ng konti, kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Kailangan meron silang program para ma-process into human readable data. Okay po. Ngayon, yung media server, dyan kumukuha si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, and so on and so forth na mga media. So bahala na kayo, yung mga nire-representa nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2, dito sa 5, may naunang 2, na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis. So that ang matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity, medyo late nakakapagpakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Yung ibang entities na dahil hindi po nila kaagad nalinis dahil wala silang program na sinasabi natin. Kung kaya, meron pong entities na 2:00 ng madaling araw, naglinis po sila. Nilinis nila, tinanggal nila yung unang 2 na dapat ay wala na sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging nauulit at nauulit yung mga naipadala na. Kaya kinakailangang linisin. Kaninang madaling araw, naglinis sila. Naglinis sila matapos namin silang i-call ang attention. Bakit wala kayong program na naglilinis? Kaya po, na-correct nila kaninang madaling araw. Nangangahulugan po, gusto ko ipaliwanag, hindi po COMELEC ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL, PPCRB, meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po alam yung majority, minority, pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng COMELEC. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat nagkakalayo. Kaya lang sumobra, sabi 5 milyon, sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing.
So yun po yung aking gustong ipaliwanag, na wala pong dagdag bawas na nangyayari. Ang pagbabasihan nyo lagi, yung mga kandidato, yung mga political parties, isave nyo yung COMELEC website na nilalabas namin. Kasi yung COMELEC website, walang interruption yun, tuloy-tuloy po yun na nangyayari. Sa kasalukuyan, ang ating pong website ay tumatanggap na ng 98.75%. At yung pong mga entities na ito, PPCRB, NAMFREL Media, majority ay tumatanggap din more or less ng 98%. May konti man discrepancy, yung point na lang ang discrepancy sapagkat lagi naman siyempre una ang central server ng COMELEC. Pero yung mga yon halos magkakaparehas yung pagkakatanggap nila. 98 na lang o 98 na napapadala. Almost mahigit 1 point something na lang po ang kulang natin. At yung pong 1 point something na yon, kasama po dyan ang Dato Udin Sinsuat. Kaya lang again, wala po kayo pagka po minakita mga kababayan natin na ranking, pag minakita mga kababayan natin na boto ng bawat kandidato na nakasuma total, hindi po sa aming galing yon. Bawal po kaming gumawa nun. Ngayong araw na to, magsisimula po tayo ng canvassing. Ngayon, yung canvassing na yan, hindi po yan yung mga ito. Hindi po yan yung mga presintong yan na isa-isa. Itong buong bayan na to, ng bayan ng Timbuktu halimbawa, yung bayan na yan, ipapadala yan sa PBOC, Provincial Board of Canvassers. Pag nagpadala dito, hindi na po magpapadala muli sa mga entities na yon, wala na. Ang transmission yun lang mga presinto, kasi ito ang source. So ngayon yung PBOC, kung meron siyang, sabihin na po natin 20 na bayan, isusuma total niya ang lahat ng 20 yan para magkaroon sila ng tinatawag na provincial canvass. At itong provincial canvass na ito ng probinsya ay tatransmit naman sa NBOC. So nangangahulugan, kung meron ng isang probinsya ang nakatapos sa kanilang canvassing, nakapagproklama na ng kanilang governor, vice governor, sanggunian, pwede na silang magpadala electronically sa amin, yung binuksan natin kahapon na CCS, sa NBOC. Kaya kung gano'n kadami ang probinsya, gano'n kadami po ang ika-canvas ng COMELEC NBOC na bilang ng mga canvas mula sa iba't ibang probinsya. At ang bawat post sa abroad ay kanya-kanya rin na padala dito. Kung 93 yung post, 93 din ang ipapadala na ganyan kadami. Yung pong highly urbanized city, kanya-kanyang padala rin po yan dito sa COMELEC. So ibig sabihin, yung po ang matatanggap namin, hindi yung individual na presinto. Eh bakit kayo, Chairman, merong ganon? Bakit kinakailangan meron kayo doon sa server tapos nilalabas nyo? For transparency sake. Para kayo mismo, gusto nyo malaman, sige nga, tama ba yung naipadala sa COMELEC, sa server, na election returns? Nakakuha kami, nakakapicture pa. Ito ang botong nakuha namin, tama ba yung pinadala? I-click nyo lang. Sa website ng COMELEC, yung mismong bayan, yung mismong presinto, tingnan nyo, tumutugma ba yung nakuha yung picture na nakapaskil sa labas ng presinto doon sa naipadala ng COMELEC. In the same manner, tingnan natin yung sa media. Yung bang media 1, media 2, 3, 4, 5 na kumuha sa server, pag ba nagsuma total sila at nakakuha ng ranking, yan ba ay nakabase sa tunay na boto na nanggaling mismo sa presinto na natanggap din ni COMELEC, ni PPCRB, ni NAMFREL, para lang pumaliwanag sa atin ang ating proseso. So ngayon, ang kauna-una ating kakanbas, huhulaan ko na, local absentee voting. Sapagkat kagabi pa lang, tapos na ang local absentee voting sa kanilang canvas. Kung sino nanalo, mamaya natin malalaman kung sino nanalo sa boto ng 51,000 na mga bumoto kasama ang miyembro ng media, 800 lahat kayo na nakaboto sa local absentee voting. So yan po yung ibig natin sabihin. So may posibilidad po ngayon na hindi tayo magtatagal. Baka po kukunti o ilan lang ang ating makakanvas kasi yung palang ang dumarating sa kanila. Pag po nagkagano, wag po nyo ika-surprise kung bigla tayo magsususpend muli o pwede tayo mag-resume halimbawa mamayang hapon pag may natanggap na muli tayo na result mula sa ibang PBOC, sa ibang post,
o kaya sa city BOC. So yun po yung aking paliwanag lang. Para po naunawaan lang natin. Wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailangan mag-adjust at mag-correct dahil nga po sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganon. Kaya kinakailangan meron kang program para lang linisin at hindi madoble. May dalawang istasyon nagpa-process. And therefore, yung dalawang istasyon ay hindi ganun kabilis, pero accurate, tama. Tumutugma siya sa COMELEC transmission. So yun po. Baka may question muna tayo. Yung 19, baka pwede ko nang sabihin na lang mamaya kasi meron pa kaming maihahabol ngayong araw na ito na suspension ng proclamation na monitor namin hindi pa naman napoproklama. As to whether nanalo yung mismo mga kandidato na kasama sa 19 na suspend ang proclamation, hindi po namin alam yun. Basta po na ipadala namin kagabi yung mga order suspending their proclamations. Okay, we go to questioning. First question, Maricela Lili, TV5. Sa ilalim po. Good morning, Chair. Chair, may we have an update about dun sa 15 presinto o 12 na lang yata ngayon na kinailangan na mag-reprint ng ballots? Salamat po, Ma'am Mase. Dumating na po yung mga balota kanina. Kasi po, yung first flight, yung po lahat ang in-avail namin. Hindi na po namin in-avail yung pong military plane na ino-offer sa atin. Nag-commercial na lang po. Kasi po, mas madali po yun eh. Pag military plane kasi, pupunta muna sa isang lugar na to, maghihintay doon, baka magbababa pa ng mga ibang gamit o ibang mga tao, tapos saka pupunta madidelay. Samantala yung first flight na commercial, yung po yung in-avail. Kanina yung pong iba naman, sa 12 kagabi, ay naibiyahe na hinabol doon sa flight po kagabi. Sir, may we know kung ano-anong mga areas tong 12? Sandali po ha. Ang 12 pong yan ay 11,000 more or less na boto. Ito po yon. Sa Antique, Kaluya, sa Barangay Imba, 517 na balota. Sa Eastern Samar, sa Oras, sa San Eduardo na barangay, ang official ballots na kailangan ay 250. Sa Cotabato, sa Carmen, sa Poblasyon, 3 presinto yon, ang kailangan 206, 221 at saka isang 970. Sa Cotabato pa rin, sa Kibudtungan, 2 presinto, isang 784 at isang 800. Sa Kilala, isang presinto, 691. Sa Kimadzil, 645. Lanoon, 486. Lilongan, 3 presinto po yan, isang 950. Isang 929, isang 737. Sa Ugalingan, isa po yan, 533. Sa Malapag, 2 presinto, isang 960, 927. Sa Manili, 564. Palanggalan, sa 593, lahat ng yan ay sa Cotabato. Except, Cotabato rin lahat ng yon. Lahat-lahat pong yan ay 11,763. So meron na pong ongoing na election, voting dun sa areas na yan, and suspended din yung work dun sa mga areas mentioned? Ating makikibalita po tayo mamaya sa local COMELEC natin kasi may ugnayan na sila doon sa mga LGU patungkol sa pagsususpend ng mga pasok at trabaho doon sa area. Malalaman po natin mamaya kung ano na yung nangyayari when it comes to the conduct of the continuation of the election doon sa mga lugar po na yan. Sir, last na lang, do we expect na matapos within the day yung Dapat voting? Po, more or less po yan ang expectation natin. If I may po, Ma'am Mase, maliban doon sa kasagutan ko, kanina as early as mga bandang 8 o'clock, ang natatanggap ng central server ay 98.59. Sa minority, 96.95. Sa majority, 96.93. Sa media, 96.95. Sa Citizens Arm, 96.90. Citizens Arm 1, yan po ay PPCRB, ang NAMFREL, Citizens Arm 2, 96.94. Yan na po yung figures ng lahat ng election returns na natatanggap doon
sa mga nabanggit ko na mga servers. So asahan nyo po, maglalabas ngayon ng umaga yung pong lahat ng entities na yan ng kanilang updated the figures. Kung yan po ay nakasuma total, mas maganda po siguro. Pero yung COMELEC, again, hindi namin alam kung sino ang lamang, kung sino ang number 1, sino ang number 12, sino ang lumalamang sa party list. ABS-CBN, Johnson Manabat, please. Chairman, good morning. Johnson po from ABS. Sir, pa-clarify lang yung kagabi, yung sa pagpasok ng election results doon sa server po ng COMELEC, like in the case of Valenzuela, more than 50% ng ERs na meron na sila, pero hindi nagtatranslate yung figures into votes na kino-question po nila, bakit ang laki na ng pumapasok na ER pero walang translation ng boto? Sa amin po o sa ano? From the COMELEC. Hindi po sa amin, may boto po kasi may nakalagay doon sa isang telebisyon. Nakikita niyo po kung ilan yung pumapasok, halimbawa 50%. Ang pwede pong gawin, sana nagre-request po kayo, pwede naman i-request doon sa natin, may ER results. So pwede niyo po makita yung ER results. Wala po kasi kaming isang TV, nakita mo yung pag isang ganun mo lang, makikita mo, i-request mo talaga na pero baka po ang ibig niyo sabihin, dito sa mga ibang, dito po, sa kanila, baka po hindi pa nila natapapakita, baka kasi pinaprocess pa nga, dahil nga po, kinakailangan i-process para maging human readable. Pero sa amin po, real time, basta nagpadala ang presinto, in just a matter of seconds, matatanggap namin. Gusto nyo malaman kung pumasok, patingnan nyo yung ER results. O kaya naman makikita nyo from nakatanggap 50, biglang naging 51% na natanggap ng COMELEC kasi may pumasok na mga bagong election returns. Sa inyo po kasi, sa dito, may usapan po kasi ang lahat ng entities every 15 minutes yung pagpasok. Not unlike sa amin, wala kaming 15 minutes. Basta nagpadala, pasok ng pasok sa aming server. Okay, follow up. Chairman, meron ho bang changes doon sa unang binanggit nyo na most likely within a week ay makapag-proclaim po tayo ng kandidatong senador? Mas mapapabilis po ba or... Nakakatuwa po dahil kagabi pa lang, ang dami na nagproklama ng mga municipal mayors, ang dami na rin nag-concede. At the same time, ngayon, inaasahan natin provincial canvas na. Makakapag-proklama na ngayon ng mga governors. So, siguro naman po, sa tulong at awa ng Diyos, baka itong Sabado hanggang Linggo, sana makapag-proklama na tayo ng senador. Kasi ang bilis naman eh. Kita niyo po, 98.9% na nga eh. Yung ating punahan dyan, kapiraso na lang yung kulang. Kahit nga siguro wala yung kulang, basta maipadala sa amin yung National Board. Perhaps, baka wala ng effect yung natitirang result eh. Halimbawa. Pero siyempre kailangan ang COMELEC 100% ang canvas. Wala dapat isa man na COC ang maiiwan sa pag nagka-canvas ang COMELEC. Okay. Mads Billiard, Net 25. Hi, sir. Sir, for clarification lang po, hindi po ba pwede na pare-pareho na lang na lahat ng servers ay human readable, hindi yung COMELEC lang yung human readable, tapos the rest ay machine readable lang po? Kasi po yung sa amin kasama sa program eh. Kasama sa mismong system. And therefore, kinakailangan magkaroon kayo ng sarili nyong program. Or alam naman po nila, kasi nga po meron pong dalawang malalaki na nagawa po ng program, kaya po nakakapaglinis sila. Kaya po mas mababa yung figures nila kumpara doon sa iba. Kaya po nung maglinis na yung iba, ibig sabihin mag-ayos, biglang nagtaka ang sambayanan, ayan na naman. Yung nangyari dati, ayan na naman, bigla na namang lumiit, nagkaganyan. Nangyari na po dati, kaya we learned from our experience. Talagang pinaalala po namin yon. In fact, kami po ang tumawag kagabi sa kanila, madaling araw kanina, na para sabihin, mukhang hindi kayo naglilinis. Mukha pong nadodoble pa rin yung inyong boto, kaya may ganyan na parang dagdag sa boto, samantalang dapat ay wala. So, posibleng yung delay, sir, sa PPCRV, ganun din, hindi sila nakapaglinis agad? Hindi ko po masagot. Alam ko po yung sagot, pero mas maganda sa kanila na po manggaling yung kasagutan. Okay, thank you po. John Mendoza from Inquirer.net. Morning. Clarification dun sa earliest proclamation. Sabado is the earliest, Chairman? Yes, sana ha, kung papasok lahat talaga ngayon. Kasi transmission lang eh.
Hindi naman namin hihintayin yung hard copies eh. Transmission lang, makakanvas. Ipiprint lang dyan eh, tapos pakikita lang sa mga lawyers. In fact, sa isang araw, pwede kami makapag-canvas kahit 30 na COC. Basta pumasok, wala lang tayong tulugan dito. Dire-diretso namin gagawin yung pag-canvas. Kaya lang, siyempre, hanggat walang dumarating, we have to suspend the proceedings kasi maghihintay muli tayo ng pagdating. Kaya kung may dumating na halimbawa, ngayon, 3, 4, o di canvas natin ngayong umaga, pag wala na uli, suspend muna, resume ulit tayo mamayang hapon. Kaya hanggat maaari, nandito rin kayo kahit hanggang gabi para makuha. At magre-release naman ang COMELEC, ang NBOC, nung mismo mga na-canvas sa araw na yan, yung ating canvas reports, para kayo na ang magsuma total ng boto. Hindi po kami. Kasi nga po, hindi kami pwede pa magsuma total hanggat wala pong final na result coming from the last and final COC. Okay. Joseph Morong, GMA7. Sir, good morning. Sir, doon din sa transmission. So, from kagabi, ano ng klase ang data yung binibigay ng COMELEC sa mga servers? Yung data, galing yung package, galing sa mismong presinto. Hindi po galing sa amin ha. Tingnan niyo po yung drawing ko. Otherwise, pagka po ganun yung ating tanong at paniniwala, mangyayari parang ito, nag-share dito, nag-share doon, nag-share doon, nag-share doon. Walang transparency pagka ganon. Hindi po kami ang nag-share. Dito po nanggagaling sa mga presinto yung lahat ng binibigay natin. So again, yung natatanggap nyo pa rin, kahit naman yung alas 7, ang natatanggap pa rin ng lahat, dapat galing dito. Kaya lang, kinakailangan nga i-process. Kasi lahat na nakasubscribe dito o nakakuha dito, kinakailangan i-proseso. Sir, doon po sa ilan yun, 19? Ilan po yung magiging nating grand total ng mga suspensions? Kasi may madadagdag po tayo, di ba? Ngayong araw na to po, meron pa kaming for signature ngayong araw. Mga ilan yan? Sir? Pinag-aaralan po kasi ng mga division pa kung ilan yung idadagdag. Pero at least yung commitment po namin, di ba sabi namin, hindi kami papayag na kapag meritorious yung kaso o kung hindi naman ay yung kaso ay may desisyon na ang division Opo. na against do sa respondent, malamang-lamang po na maglabas kami ng mga order of suspension. Sir, so yun lang, kung halimbawa, may isa kasi sir na district na medyo lamang yung may complaint or kaso. Paano yung magiging status po nun? Hold tayo until ma-resolve ng... Pero Sir Joseph basta hindi nakadepende yung pagkilos namin or yung pag-suspend namin sa kung nananalo o natatalo. In fact, kahapon nung nilabas namin yon, hindi namin alam kung nananalo o natatalo yung mismong kandidato. So meaning to say, even if on the assumption na nananalo o nananalo yung dapat na disqualified, hindi po yun ang basihan namin. Ang basihan pa rin namin yung records, kung meritorious ba yung kaso o hindi. Sir, paano po yung pag-resolve nun? Kailangan magbilis-bilis yung COMELEC kung ganun? Or kasi you have June 30? Minsan po, kahit natapos na yung June 30, tsaka namin nare-resolve sa sobrang dami ng kaso. So in which case, kung ang position ay local at nakasuspend ang proclamation, pansamantala, in an acting capacity, yung kanyang vice mayor, halimbawa, kung governor, yung kanyang vice governor. Pagka sa congressman? Pag sa Congress, wala pa ang congressman. Bakante. Okay, mag-alala. Yung resumption ng Congress ay July pa naman. At ang assumption to office naman ay June 30, noon ng after nitong Mayo na ito. Kung yung marapatin, mamaya na ulit tayo. Total naman, since hindi naman tayo magtatagal, balik na lang ulit tayo dito. Sige sir, dalawa lang naman kakanta. Salamat. Okay. Maraming salamat po. Thank you.